Nangingini ang magkamay ni Ara Santos habang hawak ang huling sobra. Walang laman. Muli na naman siyang nabigo. Ilang linggo na niyang nililibot ang bawat opisina, bawat tindahan, bawat coffee shop, umaasa na kahit anong trabaho ay makuha niya. Pero wala. Single mom ka, ma'am? Tanong ng huling HR manager kanina, at sa boses pa lang, alam na ni Ara ang magiging sagot. Pasensya na po, ma'am. Hindi po kasya sa kota namin. Isang hikbi ang pilit niyang pinigil. Napatingin siya sa kisamengang maliit nilang inupahang kwarto. Ang init. Ang sikip. Parang sinasakal siya ng bawat dingding. Sa ilalim ng kumot, mahimbing na natutulo ang kanyang munting prinsesa, si Liana. Ang 7 taong gulang niyang anak, ang dahilan ng kanyang bawat pahinga, ang dahilan ng kanyang pagiging matatak. Pero hanggang kailan? Kahit anong pilit niya, parang ayaw sumang-ayon ng tadhana. Ang sakit sa dibdib. Parang may kung anong humihila pababa sa kanya. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mamata. Isang butil ng luha ang pumata sa kanyang pisngi, mainit at malat. Gusto niyang sumiga, magwala. Bakit ba ang hirap maging isang ina sa mundong ito? Bakit parang laging may humahadlang sa simpleng pangarap niya na mabigyan ng magandang buhay ang anak niya? Biglang tumuno ang luma niyang cellphone, nakpabalik sa kanya sa realidad. Isang unknown number. Pinunasan niya ang luha, humugot ng malalim na hininga. Hello? Bulong niya. Halos hindi marinig ang sariling boses. Good morning, Ma'am Ara Santos. Malumanay na tanong ng boses sa kabilang linya. Isang babaeng boses, formal at profesional. This is Attorney Ramirez. From De La Cruz Law Firm. May offer po sana kami sa inyo na sa tingin namin ay hindi niyo matatanggihan. Napakunot ang nuni Ara. De La Cruz? Wala siyang maalala na nag-apply siya sa law firm na iyon. Pasensya na po, pero hindi ko po kayo maintindihan. Ma'am, may natanggap po kaming resume niyo mula sa isang recruitment agency, patuloy ngang abogada. Nagustuhan po aming kliyente ang inyong qualifications. Gusto po sana naming kayo ang interview para sa isang espesyal na posisyon. Espesyal na posisyon. Naisip agad ni Ara ang ma-online scam. Ano po bang klaseng posisyon yan, ma'am? Wala po akong maalala na na-apply ako para sa espesyal na posisyon. Tumawa ng bahagya ang abogada. Wag po kayong maalala. Ma'am, legal po ito. Ang posisyon po ay asawa. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Po? Asawa? Fake wife po, ma'am, for a temporary duration. Para po sa aming kliyente, si Mr. Gabriel De La Cruz, CEO ang De La Cruz Group of Companies. Mahalaga po ito para sa isang napakalaking land deal na kailangan niyang tapusin. May malaking halaga po ngang para ang kapalit, ma'am. Hindi lang pang-ospital ng anak niyo, kundi para sa magandang kinabukasan niya. Nalala ang panga ni Ara. Narinig niya ang huling bahagi. Hindi lang pang-ospital ng anak niyo, kundi para sa magandang kinabukasan niya. Biglang nag-etyo sa isip niya ang pangarap niyang makapapatayo ngang bahay, makapag-aral ngang mayo si Liana. Fake wife? May ganun ba talaga? Pumunta lang po kayo sa office namin bukas ng 9 AM, ma'am. Naroon na rin po si Mr. De La Cruz para sa personal interview. Ang address po ay nasa. Binigay ng abogada ang address, at kahit alanganin. Isinulat ito ni Ara. Pagkatapos ang tawa, pakiramdam niya ay para siyang nananaginip. Ang puso niya ay nagahalo-halo ang kaba at pag-asa. Posible kaya ito? Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamagandang lumang damit, pumasok si Ara sa napakagandang De La Cruz Tower sa Makati. Ang bawat sulok ay sumisigaw kayamanan at kapangyarihan. Pakiramdam niya ay hindi siya nabibilang doon. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa opisina ng CEO. Papasok niya sa malaking executive office, halos mawalan siyang hininga. Nakaupo sa likod ng malaking mahogany desk ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng dark suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang buhok niya ay maitim at mayos na nakasukli, at ang kanyang mata-mata talim at malalim na brown ay direktang nakatingin sa kanya, walang emosyon. Gabriel De La Cruz, napakagwapo at napakalayo. Ara Santos? Tanong niya, ang boses ay malalim at walang bahid ng anumang init. Take a seat. Umupo si Ara sa tapat ng mesa, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang lamig ng aura niya ay bumalot sa buong silid. Narinig mo na siguro ang alok, sabi ni Gabo, hindi man lang ngumiti.
Kailangan ko an asawa para sa isang deal. Panandalian lang. Walang emosyon. Walang komplikasyon. May contract, magkano ang gusto mo? Napaitat si Ara sa direktang tanong. Gusto niyang magalit sa paraan ngang pakikitungo niya sa kanya na parang isang bagay lang siya, pero kailangan niya ang pera. Kailangan ko po ngang sapat para sa anak ko. Para sa pag-aral niya, sa bahay namin. Sa kalusugan niya. Umiling si Gabo. Hindi ko tinatanong ang dahilan mo. Tinatanong ko ang halaga. Makano ang worth ng pagpapanggap mo? Napayuko si Ara. Hindi po ako nagpapanggap. Kailangan ko po talaga. Well, kung kailangan mo, then you'll do what it takes. Sabi niya, may bahid ng pagamak sa buses. Here's the contract. Basahin mo. Then tell me if you're in. Inabot niya ang isang makapal na sobra. Nangingini ang kamay ni Ara habang binubuksan ito. Ang kontrata ay nakasulat sa legal terms, punong-puno ng mga kondisyon. Financial provisions, responsibilities, duration. At sa isang partikular na provision, nanlaki ang kanyang nga mata. Hindi ka dapat makaroon ng sariling anak sa loob ng kontrata, basa niya ng pabulong. Hindi niya kailangan makaroon ng ibang anak. Dahil mayroon na siyang isa. At iyon ang pinakamalaking lihim niya. Isang lihim na hindi pwedeng malaman ni Gabo. Ang lihim na si Liana ay umiral. Natigilan si Ara. Paano kung malaman niya? Paano kung maging hadlang si Liana? Pero nakita niya sa isip ang mukha ng anak niya. Ang ngiti ni Liana. Ang pangarap niya para dito. Anumang hirap, anumang sakripisyo, gagawin niya. Kinuha niya ang ballpen at nilakdaan ang kontrata. Tiningnan niya si Gabo, at sa isang iglap, parang may kung anong kumonekta sa mga mata nila. Ang lamig na aura ni Gabo ay parang nabago, parang may isang pahiwati ng pamilya. Pero mabilis itong nawala. Very well, sabi ni Gabo. Mahanda ka. Bukas, magsisimula ang pagpapanggap mo. Tumayo si Ara, pakiramdam niya ay biglang bumigat ang kanyang buong katawan. Lumabas siya sa opisina, bitbit ang kontratang pimahan at ang pasanin ng isang sikreto. Ang kontratang ito ay susi sa kinabukasan ni Liana, pero alam niyang maaari rin itong maging pintuan sa isang bangungot na mapapalit sa buong buhay niya. Kinabukasan, bitbit ang ilang gamit at ang kamay ni Liana, pumasok si Ara sa malaking gate ng mansyon ni Gabriel de la Cruz. Ang mga puno sa paligid ay matatangkad at lunti, at ang mismong mansyon ay parang lumabas sa isang magazine. Malaki, elegante, at nakakatakot. Naramdaman ni Ara ang bigat ng kontrata sa kanyang bulsa, ang kontratang natatago sa pinakamahalagang bahagi ng buhay niya. Wow! Mama! Bulong ni Liana, ang mga mata ay nanlalaki sa pakamangha. Para tayong nasa palasyo. Ngumiti si Ara. Pilit na pinipigilan ang kaba. Oh, anak. Dito muna tayo titira. Isang kasambahay ang sumalubong sa kanila, magili na tinulungan si Liana na dalhin ang kanyang maliit na bag. Ipinakita sa kanila ang kanilang kwarto, malaki, malinis, at may sariling banyo. Mas malaki pa ito sa buong inupahan nilang apartment. Pero sa kabila ng lahat ng karangyaan, pakiramdam ni Ara ay may kung anong hindi tama. Ito ay isang gintong hawla. Maya-maya, bumaba si Gabo. Nakasuot siya ng casual na damit, pero ang aura niya ay nanatiling formal at malami. Ara, sabi niya, walang emosyon. Simula ngayon, kailangan nating magsanay. May isang linggo tayo bago ang party kung saan ipapakilala kita bilang asawa ko. Sasanayin po? Tanong ni Ara, kinakabahan. Oh, paano ka maklakat sa tabi ko, paano ka ngumiti, paano ka sumagot sa mga tanong? Kailangan mong maging kapanipaniwala. Walang pwedeng makahalata na pagka ang lahat. Naksimula ang kanilang paksasanay. Araw-araw. Tinuturuan siya ni Gabo ng bagay na hindi niya akalain na kailangan niyang matutunan. Paano hawakan ang kanyang braso sa mga social gatherings? Paano sumagot sa mga tanong tungkol sa kanilang love story na hindi naman totoo? Paano kumain sa formal na hapunan? Bawat galaw, bawat salita, ay kailangan niyang paaralan. Kapag tinanong ka kung paano tayo nakakilala, sabi ni Gabo isang hapon, habang nakaupo sila sa malaking sala, sabihin mo na nakakilala tayo sa isang charity event. Nakandahan ako sa pakiking simple mo. At nak-volunteer ka sa aking foundation. Pero hindi naman po totoo yan, bulong ni Ara. Hindi nga totoo, pero kailangan mong paniwalaan. Ang bawat detalye, kailangan mong paniwalaan para maging totoo sa iba.
Ang pinakamahirap ay ang pagpapanggap na mayroon silang pagmamahalan. May mga pagkataon na kailangan silang mahawak kamay o maglapit ng kaunti. Bawat pagdikit ng balat nila, naramdaman ni Ara ang kaba. Ang lamig ni Gabo ay parang may kung anong init na nakatago sa ilalim. Isang gabi, habang naghahanda sila para sa isang maliit na hapunan kasama ang ilang business partners, kailangan niyang isuot ang isang mamahaling cocktail dress. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng damit. Kailangan mong maging comfortable sa ganito, sabi ni Gabo. Ang mata ay nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Ikaw ang magiging mukha ng aking pamilya sa publiko. Naramdaman ni Ara ang pamumulang ng kanyang pisngi. Ang ngatingin ni Gabo ay parang tumatago sa kanya. Dumating ang araw ng pati. Ang mansyon ay puno ng nga tao. Ang bawat isa ay nakasuot ng mamahaling damit at alahas. Ang musika ay malumanay, at ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan. Hawak ni Ara ang braso ni Gabo, pilit na ngumingiti sa bawat taong lumalapit sa kanila. Pakiramdam niya ay isa siyang artista sa isang malaking pelikula. Gabriel, my dear. Isang matandang babae ang lumapit sa kanila, nakasuot ng eleganteng gown. Ang kanyang nga mata ay matatalim, at ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang nga mata. So, ito pala ang bago mong asawa. Hindi mo man lang sinabi na ikakasal ka na. Si Tita Elena de la Cruz. Ang tiyahin ni Gabo, na nabanggit niya sa kontrata. Ang babaeng may malaking impluensya sa kumpanya. Good evening, Tita Elena, sabi ni Gabo, ang boses ay mas malamig kaysa dati. This is Ara. Ara, this is my Tita Elena. Magandang gabi po, sabi ni Ara. Yumuko ng bahagya. Tiningnan siya ni Tita Elena mula ulo hanggang paa, parang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Simple. Hindi ko akalain na ganito ang tipo mo, Gabriel. Pero, sige. Welcome to the family, Ara. Ang salitang family ay parang may pait sa bibig ni Tita Elena. Naramdaman ni Ara ang tensyon sa pagitan nila. Habang napapatuloy ang pati, napansin ni Ara ang isang lalaki na nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa kanya. Matangkat. May matatalim na mata. Marco Reyes. Ang pangalan niya ay biglang sumagi sa isip niya. Ang lalaking nakita niya sa newspaper dati, isang kilalang negosyante. Pero bakit siya nakatingin sa kanya ng ganon? Biglang naramdaman ni Ara ang kamay ni Gabo sa kanyang bawang, hinihila siya palapit. Kailangan nating maging kapani-paniwala, bulong niya sa tenga niya. Anong ibig mong sabihin? Bulong ni Ara pabalik. Nandito si Mr. Sai, ang kadil ko. Kailangan niyang makita na matata ang pamilya ko. Nakita ni Ara ang isang matandang lalaki na papalapit sa kanila. Kasama ang kanyang asawa. Ngumiti si Gabo, at bago pa man makapa-react si Ara, naramdaman niya ang labi ni Gabo sa kanyang labi. Isang mabilis at pilit na halik. Pero sa isang iglap, naramdaman ni Ara ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito ang lamig na inaasahan niya. May init, may pamilya na pakiramdam na nakpabilis ang tibo ang puso niya. Parang, nangyari na ito dati. Pero kailan? At paano? Mabilis na bumitaw si Gabo, ngumiti sa mabisita na parang walang nangyari. My wife, Ara. Mr. De La Cruz, napakaswerte niyo, sabi ni Mr. Sai, tumango. Napakaganda ng inyong misis. Ngumiti si Ara, pilit na pinipigilan ang pamumulang kanyang pisngi. Ang puso niya ay kumakabo pa rin. Ang halik na iyon. Bakit parang may kung anong bumalik sa isip niya? Isang gabi, isang ulan. Ara? Napaitat si Ara. Nakatayo sa harapan niya si Marco Reyes, ang mata ay nakatingin sa kanya ng may kakaibang intensity. Marco Reyes, sabi niya, pilit na ngumingiti. Magandang gabi po. Magandang gabi, Ara, sabi ni Marco, ang boses ay malalim. Matagal na tayong hindi nakita. Hindi ko akalain na ikaw pala ang asawa ni Gabo. Napakuno ang no ni Gabo. Makakilala kayo. Sabi ni Marco. Ang mata ay nakatingin kay Ara. Dati kaming nakakilala. Sa isang gabi. Isang gabing umulan. Hindi ba, Ara? Naramdaman ni Ara ang paglamig ng kanyang dugo. Ang masalita ni Marco ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang gabi na iyon. Ang gabi na pilit niyang binura sa kanyang alaala. Ang gabi na nagbago sa lahat. Tiningnan niya si Marco. Ang mata ay puno ang takot. Alam ni Marco ang tungkol sa gabi na iyon. At sa isang iglap,
Naramdaman niya ang isang matalim na tingin mula kay Gabo, na nakatayo sa tabi niya, ang mukha ay nakakuno sa pagkalito at pagdududa. Hindi maalis sa isip ni Gabriel Gabo de la Cruz ang maasalita ni Marco Reyes sa party. Isang gabing umulan, hindi ba, Ara? Ang paraan ng pagkakatingin ni Marco kay Ara, at ang biglang pagbabago ng kulay ng mukha ni Ara. Mayroong isang bagay na hindi niya alam, isang bagay na konektado sa nakaraan ni Ara na pilit nitong itinatago. At ang halik na iyon, bakit parang may kung anong pamilya? Pilit niyang ipinaksawalang bahala ang pakiramdam na iyon, isang epekto lang siguro ng stress. Nasa kanyang opisina si Gabo, nakatitis sa bintana, sa abot tanaw ng Makati skyline. Ang lahat ay dapat na nasa ayos. Ang land deal ay malapit nang matapos. Si Ara ay gumaganap ng kanyang papel bilang asawa niya ng mayos, kahit pa may mapagkakataong nakikita niya ang takot sa mamata nito. Ngunit ang presensya ni Liana sa mansyon, at ang biglang paglitaw ni Marco, ay nagdulot ng hindi inaasahang gulo sa kanyang perpektong planado na buhay. Isang hapon, habang nagtatrabaho siya sa kanyang home office, narinig niya ang tawanan mula sa hardin. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya si Ara at Liana na naglalaro. Si Ara ay nakangiti ng maluwag, ang kanyang mamata ay kumikinang sa tuwa habang hinahabol si Liana sa damuhan. Ang pagiging ina ni Ara ay napakalinaw, napakatotoo, ang pagmamahal niya para sa anak ay halos mahawakan. Nakita niya si Liana na tumakbo palapit sa kanya, ang maliit na bata ay may dalang bulaklak. Papa Gabo, tingnan mo po. Para sa iyo. Napakuno ang no ni Gabo. Papa Gabo. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi niya ito pinilit. Pero ang paraan ng pagkasabi ni Liana, napaka-inosente. Napakatoto. Lumuhod si Gabo. At niyakap siya ni Liana. Naramdaman niya ang init ng yakap ng bata. Ang amoy ng bulaklak at ng pakabata. Isang kakaibang pakiramdam ang kumalat sa kanyang dibdib, isang bagay na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Isang pakiramdam ng init, ng pagiging bahagi. Salamat, Liana, sabi niya. At nakita niya ang ngiti sa mukhang bata. Tumingin siya kay Ara, na nakatingin sa kanila ng may ngiti rin, ngunit may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Ang paglitaw ni Liana ay nakpabalik sa kanyang sariling nakaraan. Ang kanyang paghahanap sa kanyang tunay na pamilya ay matagal nang nakabinbin. Ngayon, parang may kung anong natutulak sa kanya na ipapatuloy ito. Isang araw, nakpasya si Gabo na bisitahin ang lumang ampunan kung saan siya lumaki. Ang ampunan ay nagbago na. Mas moderno. Mas malaki. Pero ang nga alaala ay nanatili. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa, ng paghahanap ng pagmamahal. Mr. De La Cruz, sabi ng matandang madre, si Sister Agnes, na nagalaga sa kanya nun. Napakalaki mo na. Ano ang may paglilingkod ko sa iyo? Sister, gusto ko lang sanang tingnan ulit ang nga lumang records, sabi ni Gabo. Tungkol sa aking nga magulang, baka mayroong bagong impormasyon. Umiling si Sister Agnes. Napakalungkot, Gabriel. Ang mga records mo ay napakakunti. Isang suno ang naganap dito ilang taon na ang nakakaraan. At maraming dokumento ang nasira. Ang alam lang namin ay dinala ka dito ang isang babay, na sinabing nakita ka sa isang nasuno na bahay. Wala nang iba. Naramdaman ni Gabo ang pagkadismaya. Isang suno. Lagi na lang suno. Ang nga alaala niya ay malabo. Isang bahay na nasusuno. Masigaw. Isang babay. Sino sila? Bakit wala siyang matandaan? Salamat po, sister, sabi niya, nalulungkot. Pabalik niya sa mansyon, sinalubong siya ni Tita Elena. Ang kanyang tiyahin ay nakaupo sa sala, umiinom ng tsaa. Ang kanyang mata ay nakatingin kay Ara at Liana na nagbabasa ang libro sa isang sulok. Gabriel, sabi ni Tita Elena, ang boses ay matamis ngunit may bahid ng pahamak. Napakasaya ng bahay mo ngayon. Hindi ko akalain na makakaroon ka ng anak na babae. At isang simpleng babae para maging asawa mo. Tita, huwag po kayong maksalita ganyan, sabi ni Gabo. Ang boses ay matigas. Si Ara ang asawa ko. At si Liana ang anak ko. Ngumiti si Tita Elena, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang nga mata. Siyempre, Gabriel. Pero alam mo naman, ang reputasyon ay mahalaga. Lalo na sa negosyo. Kailangan mong maging maingat sa mataong pinapasok mo sa buhay mo. Ano po ang ibig niyong sabihin, tita? Tanong ni Gabo, nakakunot ang no. Wala naman apo.
Basta magingat ka lang. Ang nataong galing sa mahirap na kalagayan ay minsan may mga sikreto. At ang mga sikreto ay nakakasira ng lahat. Naramdaman ni Gabo ang pataas kanyang dugo. Ang masalita ni Tita Elena ay parang lason. Palagi siyang ganyan. Manipulatif. Pero ngayon mas matindi ang padududa niya. Bakit niya pinapipilitan ang tungkol sa sikreto ni Ara? Isang gabi, habang naglalakad si Gabo sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Ara mula sa kanyang kwarto. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Hindi ko alam, Mia, bulong ni Ara sa telepono. Hindi ko pwedeng ipaalam sa kanya. Kailangan kong itago ang nakaraan. Para kay Liana. Para sa kaligtasan niya. Napatigil si Gabo. Itago ang nakaraan. Para kay Liana. Para sa kaligtasan niya. Ano ang nakaraan na iyon? Ano ang pilit na itinatago ni Ara sa kanya? Ang salita ni Marco Reyes ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang gabi na umulan. Ang halik. Ang koneksyon. Bumalik si Gabo sa kanyang opisina. Ang isip ay puno nga tanong. Mayroon siyang isang lumang kahon ng ngalarawan mula sa ampunan na kinuha niya kanina. Kinuha niya ang ngalarawan, isa-isa. Mga bata, mga madre, mga lumang building. Biglang napako ang kanyang tingin sa isang lumang group photo. Malabo na ang larawan. Kupas na. Pero sa isang sulok, nakita niya ang isang maliit na bata. Ang bata ay nakangiti. At sa kanyang balikat, mayroong isang marka. Isang birthmark. Hugis bituin. Nangingini ang makamay ni Gabo. Ang parehong marka na nakita niya sa balikat ni Liana nang minsan niyang makita itong natutulo. Ang parehong marka na nasa kanya rin. Isang malamig na pakiramdam ang kumala sa kanyang katawan. Hindi ito possible. Hindi ito pwedeng mangyari. Ang bata sa larawan ay may hawik kay Liana. At ang birthmark. Ang lahat ng piraso ay nagsisimulang makabit-kabit. Ang gabi na umulan. Ang halik. Ang sikreto ni Ara. Ang paglitaw ni Liana. Hindi. Hindi ito maring toto. Malami ang hangin sa mansyon at payapa ang lahat. Nakahiga si Ara sa kama. Pilit na ipinikit ang kanyang nga mata. Sa kabilang kama, mahimbing na natutulo si Liana. Ang nga araw ay puno ng tensyon at pagpapanggap, ngunit ang nga gabi ay tanging sa kanila lang ni Liana. Ito ang kanyang maliit na santuaryo sa loob ng gintong hawla. Biglang narinig ni Ara ang mahinang pag-ungol. Nagising siya at agad na tumayo. Liana. Anak. Napansin niya agad ang pahingal ng bata. Dumikit siya kay Liana at hinawakan ang nunito. Naramdaman niya ang matinding init na nagmumula sa bata. Naku po, Liana. May lagnat ka. Nagsimula siyang magpanik. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ginising niya si Liana, na umiyak na ngayon ng mahina. Mama, masakit po ulo ko. Bulong ni Liana. Ang boses ay parang nahihirapan. Agad na kinuha ni Ara ang bimpo at nilagyan ng tubig, pilit na pinupunasan ang katawan ni Liana para mabawasan ang lagnat. Nangingini ang kanyang nga kamay. Sa daming ang problema niya, hito at nakasakit pa ang kanyang anak. Paano kung lumala? Paano kung hindi niya kayang bayaran ang gamot? Huwag ka maalala, anak. Gagaling ka rin. Bulong niya. Pilit na pinatata ang kanyang boses kahit halos maya na siya. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Gabo. Nakasuot ng pajama at t-shirt, ang muka ay nagulat. Siguro narinig niya ang ingay. Anong nangyayari? Tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit nagpapakita ng pag-alala. Si Liana po. Nilalanat po siya ng mataas, sagot ni Ara, halos maya na. Agad na lumapit si Gabo. Hinawakan niya ang no ni Liana. Mainit. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ngayon na. Naramdaman ni Ara ang isang kurot ng ginhawa. Kahit pa malamig si Gabo, mabilis siyang kumilos. Hindi siya nakdalawang isip. Mabilis silang nagbihis. Binuhat ni Gabo si Liana na balot ng kumot at nakmamadaling bumaba sila papunta sa sasakyan. Ang puso ni Ara ay kumakabo ng malakas habang ang sasakyan ay bumibiyahe sa gitna ng dilim. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ni Liana. Pagdating sa ospital, agad na inasikaso si Liana. Pinasok siya sa isang emergency room. Tiningnan siya ng doktor at nagbigay ng nga instruksyon. Kailangan neting pababain ang lagnat niya. Balatan niyo siya para mas mabilis bumaba ang temperatura, sabing doktor. Bibigyan natin siya ng gamot sa lagnat ngayon. Habang abala ang nas sa pagkuha ng gamot,
sinimulan ni Ara na hubaran si Liana. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin. Si Gabo ay nakatayo sa tabi nila, ang kanyang nga mata ay nakatuon kay Liana. Makahilay nag-alala rin siya. Inalis ni Ara ang damit ni Liana. Habang binabalatan niya ang bata, biglang napansin niya ang pagtigil ni Gabo. Ang kanyang nga mata, na kanina ay nakatingin kay Liana, ay napako sa isang bahagi ng balikat ng bata. Naramdaman ni Ara ang pagtindi ng kanyang balahibo. Bumalik sa kanyang alaala ang gabi na iyon. Ang dilim, ang gulo, ang lamig at ang takot. At ang markang iyon. Ang markang hugis bituin sa balikat ni Liana. Maliit, medyo mapula, ngunit malinaw. Ito ang marka na nakita na niya sa maraming beses, ang marka na napapaalala sa kanya ng kanyang malaking sikreto. Ang marka na napapatunay sa kanyang koneksyon sa Gabo. At ngayon, nakita ito ni Gabo. Ang mata ni Gabo ay dahan-dahang gumalaw mula sa balikat ni Liana patungo sa kanya. Ang matatalim niyang mata ay puno ngayon ng isang emosyon na hindi niya mabasa, halo-halong gulat, pagdududa, at isang kakaibang pakaunawa. Para bang unti-unti niyang binubuo ang isang puzzle na matagal nang nawawala ang mga piraso. Naramdaman ni Ara ang biglang paglamig ng kanyang katawan, mas malamig pa sa lakna ni Liana. Gusto niyang takpan ang marka, ibalik ang damit ni Liana. Gusto niyang bawiin ang nakita niya. Pero huli na ang lahat. Alam na niya. Ang gabing iyon, matagal na. Ang gabing pilit niyang binura sa kanyang isip. Ang gabing siya ay nagumon sa ala, napasama sa maling tao. Ang gabing nagbunga kay Liana. At ang lalaking iyon. Ang lalaking iyon ay nasa harap niya ngayon. Si Gabriel de la Cruz. Naramdaman niya ang paginit ng kanyang mga mata, ang hapdi ng luha. Wala siyang may tatago. Ang lahat ay nakasulat na sa mali na marka sa balikat ng kanyang anak. Ara, sabi ni Gabo, ang boses ay kalmado, halos pabulong, ngunit may matalim na paghahanap sa likod nito. Ang markang yan. Bakit may ganyan si Liana? Hindi makatingin si Ara sa kanya. Ang kanyang puso ay kumakabo ng napakabilis, para bang sasabo. Alam niya ang ibig sabihin ng tanong na iyon. Alam niya na ang kanyang pinakamalalim na takot ay natupad. Tumalikod siya, hinayaan ang luha na umagos sa kanyang pisngi, hindi makahanap ng anumang salita para sumagot. Nakatayo si Gabriel Gabo de la Cruz sa harap ng bintana ng kanyang opisina, ang kamay ay mahigpit na nakakuyom. Hindi niya maalis sa isip ang markang hugis bituin sa balikat ni Liana. Ang parehong marka na nasa kanya rin. Ang parehong marka na nakita niya sa lumang group photo mula sa ampunan. Ang posibilidad ay sumisigaw sa kanyang isip, isang katotohanan na pilit niyang tinatanggihan. Hindi ito maaring totoo. Hindi siya maaring makaroon ng anak na hindi niya alam. Lalo na kay Ara. Ang babaeng bigla na lang sumulpot sa buhay niya. Pero ang piraso ng puzzle ay unti-unting nakakabit-kabit. At ang larawan ay nagiging mas malinaw at mas nakakatakot. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Isang tiyak na sagot. Kinabukasan, habang naglalaro si Liana sa hardin kasama ang yaya, palihim na lumapit si Gabo. Nakita niya ang isang hibla ng buhok ni Liana na dumikit sa kanyang damit. Dahan-dahan niya itong kinuha, ang puso ay kumakabo ng malakas. Isinilit niya ito sa isang maliit na plastic bag, at agad na tinawagan ang kanyang pinakakatiwalaang forensic contact. Kailangan kong DNA test. Asap. Sabi niya sa telepono. Ang boses ay kalmado ngunit may matinding pakmamadali. Mula sa buhok. Confidential. Ang sumunod na 2 araw ay parang walang katapusan. Bawat tingin niya kay Liana, bawat ngiti ng bata, bawat tawag nitong papagabo, ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa kanya, pagkalito, pagdududa, at isang kakaibang pag-asa. Nagalit siya kay Ara. Paano niya naitago ang ganito kalaking sikreto? Bakit? Nang dumating ang resulta, nasa opisina si Gabo. Ang sobra ay puti. Manipis. Ngunit pakiramdam niya ay may bigat ng 1 tonelada. Nangingine ang kanyang kamay habang binubuksan ito. Binasa niya ang salita. Probability of paternity. 99.999%. Nalagla ang sobra mula sa kanyang kamay. Bumaksa siya sa kanyang upuan, ang kanyang mata ay nakatiti sa kawalan. Si Liana. Ang bata. Ang anak niya. Ang anak na hindi niya alam na mayroon siya. Isang alon ng galit ang bumalot sa kanya. Galit kay Ara. Galit sa sarili niya. Galit sa tadhana. Paano nangyari ito? Bakit ngayon lang niya nalaman?
Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho. Ang kanyang buhay, na akala niya ay kontrolado niya, ay biglang nagulo. Agad niyang tinawagan si Ara. Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon na. Ang boses niya ay matigas, walang emosyon, ngunit may nakatagong galit. Pagdating ni Ara, nakita niya agad ang pagbabago sa mukha ni Gabo. Ang kanyang mata ay matatalim, at ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Hawak niya ang isang papel. Ano po yan, Sir Gabo? Tanong ni Ara, ang boses ay nangingini. Itinapon ni Gabo ang papel sa mesa. Basahin mo. Kinuha ni Ara ang papel. Habang binabasa niya ang salita, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang kamay ay nangingini. DNA test, Liana. Paternity. Ano po ito? Bulong niya. Ang mamata ay puno ng takot. Alam mo kung ano yan. Ara. Sabi ni Gabo. Ang boses ay mababa at puno ng pagpipigil. Anak ko si Liana. Bakit mo itinago sa akin? Bakit mo niloko ang lahat? Nagsimulang umiyak si Ara. Ang kanyang luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Hindi ko po sinasadya, Sir Gabo. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin. Natakot po ako. Natakot? Natakot sa ano, Ara? Sigaw ni Gabo, hindi na niya mapigilan ang kanyang galit. Natakot na malaman ko na may anak ako? Natakot na makaroon ako ng responsibilidad? O natakot na masira ang plano mo? Hindi po. Hindi po ganyan. Sigaw ni Ara. Umiyak ng malakas. Hindi ko po kayo hinahanap. Hindi ko po alam kung sino kayo. Isang gabi lang po yon. Isang gabi na. Nangyari ang lahat. Nagising na lang po ako, at wala na kayo. At nang malaman ko na buntis ako, wala po akong balak na hanapin kayo. Kaya ko pong buhayin si Liana mag-isa. At ngayon, bigla kang sumupot sa buhay ko. Bilang fake wife ko. Habang may anak pala tayo. Tanong ni Gabo. Puno ng pahamak. Ano ang plano mo, Ara? Gagamitin mo si Liana para makuha ang pera ko? Hindi po. Hindi po ako ganon. Sigaw ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Kailangan ko lang po ng trabaho. Kailangan ko lang po ng pera para kay Liana. Hindi ko po alam na kayo ang. Hindi ko po talaga alam. Naramdaman ni Gabo ang sakit sa boses ni Ara. Ang kanyang galit ay unti-unting nababawasan, napapalitan ng isang kakaibang pakalito. Ang kanyang salita ay tila toto. Ang kanyang luha ay toto. Kailan mo nalaman? Tanong ni Gabo. Ang boses ay mas kalmado na. Matagal na po. Nang makita ko po kayo sa TV, sa balita. Pero hindi po ako naglakas loob na lumapit. Natakot po ako sa sasabihin ng gataw. Natakot po ako sa inyo. Napatayo si Gabo. Lumapit siya sa bintana, tiningnan ang gusali sa labas. Ang kanyang mundo ay nagbago sa isang iglap. May anak siya, isang anak na hindi niya alam. At ang ina ng anak niya ay nasa harap niya, umiyak. Ang galit ay nanatili pa rin sa kanya. Ngunit mayroon ding isang kakaibang pakiramdam ng responsibilidad. At isang kurot ng awa para kay Ara. Ang babaeng ito ay nag-isa, nagpapakahirap para sa kanilang anak. Umalis ka muna, Ara, sabi ni Gabo, ang boses ay pagod. Kailangan kong mag-isip. Umalis si Ara, ang kanyang ngahikbi ay naririnig pa rin habang papalayo siya. Naiwan si Gabo na maisa sa opisina, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Lumabas siya ngang opisina at dumiretso sa kwarto ni Liana. Nakita niya ang bata na mahimbing na natutulo, ang kanyang maliit na bibig ay bahagyang nakabukas. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Tiningnan ang muhang ng bata. Ang kanyang anak. Ang kanyang dugo. Naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya kailanman naramdaman. Pagmamahal. Pagmamahal para sa maliit na batang ito na bigla na lang sumulpot sa kanyang buhay. Anak ko, bulong niya, at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mata. Pagbalik niya sa kanyang opisina, nakita niya ang isang brown envelope sa kanyang mesa. Hindi niya ito napansin kanina. May nakasulat na para kay Gabriel de la Cruz sa harap. Binuksan niya ang sobre. Sa loob ay may isang larawan. Isang malabo na larawan ng isang lalaki at babae, makayakap, sa isang madilim na lugar. Ang lalaki ay siya. At ang babae ay si Ara. Mula sa gabing giyon. Kasama ng larawan ay isang maliit na sulat. Alam ko ang sikreto mo, Gabriel. At alam ko rin ang sikreto ng asawa mo. Maingat ka.
Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. At sa isang sulok ng larawan, sa likuran, nakita niya ang isang anino. Isang pamilya na figura. Ang anino ni Tita Elena. Malamig ang hangin sa mansyon, ngunit mas malamig pa ang pakikitungo ni Gabriel Gabo de la Cruz kay Ara Santos. Mula ng gabing iyon sa opisina, matapos lumabas ang katotohanan tungkol kay Liana, halos hindi na sila nag-uusap. Kung magsalita man siya, puro tungkol sa mga obligasyon niya bilang peking asawa. Ang bawat sulyap niya ay puno ngalit at pagdududa. At bawat paiwas niya ay parang isang matalim na kutsilyo sa puso ni Ara. Naramdaman ni Ara ang bigat ng lihim na nabu niya. Alam niyang nakamali siya sa pagtatago, ngunit ang takot ang natulak sa kanya. Ngayon, ang takot na iyon ay mas lumala pa. Paano kung kunin sa kanya si Liana? Paano kung tuluyan siyang kamuhian ni Gabo? Isang umaga. Habang nahahanda si Ara en almusal para kay Liana sa kusina, bumaba si Tita Elena. Ang kanyang nga mata ay nagliliyap sa pananalo. Oh, Ara, sabi ni Tita Elena. Ang boses ay matamis ngunit may bahid ng pahamak. Napakasipa mo naman. Akala ko ba ay asawa ka? Hindi ka tulong. Hindi sumagot si Ara. Pilit na pinipigilan ang galit. Narinig ko ang balita, patuloy ni Tita Elena, lumapit sa kanya, tungkol sa anak mo. At kay Gabriel. Napaka-komplikado naman ng buhay mo. Hindi ko akalain na may ganyan ka palang tinatago. Dumating si Gabo sa kusina, nakasuot ng business suit. Tita Elena, sabi niya, ang boses ay malamig. May kailangan po ba kayo? Ngumiti si Tita Elena. Ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang nga mata. Wala naman, apo. Naaalala lang ako sa iyo. Ang reputasyon mo, ang kumpanya. Hindi magandang tignan na mayroon kang biglang anak na sumulpot. At ang ina pa ay isang ordinaryong babae. Naramdaman ni Ara ang pagtaas ng kanyang dugo. Gusto niyang sumigaw, ipatanggo ang sarili. Ngunit tiningnan lang siya ni Gabo, walang emosyon. Tita, pausapan po natin yan mamaya, sabi ni Gabo. May meeting po ako. Siyempre, apo, sabi ni Tita Elena, at tumingin siya ng matalim kay Ara bago umalis. Pagkaalis ni Gabo, lumapit si Tita Elena kay Ara, ang kanyang mukha ay punong galit. Makikinig ka sa akin. Ara, hindi ka nabibilang dito. Ang anak mo, hindi rin. Hindi ko hahayaan na sirain niyo ang pangalan ng De La Cruz. Umalis ka, ngayon na. Hindi po ako alis, sabi ni Ara, pilit na pinatata ang kanyang boses. Kailangan po ako ni Liana. At may kontrata po kami ni Sir Gabo. Tumawa ng mapait si Tita Elena. Kontrata? Ang kontrata mo ay walang silbi kapag nalaman ng lahat ang tungkol sa'yo. Ang anak mo. Ang nakaraan mo. At kung hindi ka alis, sisiguraduhin kong kukunin ko si Liana sa'yo. Hindi ka karapat-dapat na majinggina niya. Nanlaki ang ngamata ni Ara. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Ang takot ay bumalot sa kanya. Pwedeng gawin ni Tita Elena iyon. May kapangyarihan siya. Wala po kayong karapatan. Sigaw ni Ara. Meron ako, Ara. At gagamitin ko. Kaya umalis ka na habang may oras pa. Kung hindi, sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Pati ang anak mo. Umalis si Tita Elena, iniwan si Ara na nanginginig sa takot. Sinubukan ni Ara na kausapin si Gabo sa sumunod na mga araw. Sinusundan niya ito sa opisina, sa sala, sa dining room. Ngunit palagi siyang iniwasan ni Gabo. Sir Gabo, kailangan po nating mag-usap, sabi ni Ara isang hapon, habang si Gabo ay nakbabasa ng diaryo sa sala. Wala tayong pag-usapan? Ara, sabi ni Gabo, hindi man lang tumitingin sa kanya. Tapos na ang pag-usap natin. Gawin mo lang ang trabaho mo. Pero po, tungkol pa kay Liana. Si Liana ay anak ko. Putol ni Gabo. Ako ang bahala sa kanya. Hindi mo kailangan mag-alala. Naramdaman ni Ara ang pagkabigo. Hindi siya pinaniniwalaan ni Gabo. Hindi siya pinapakinggan. Pakiramdam niya ay nakisa siya sa laban na ito. Isang hapon habang naglalakad si Ara sa hardin, nakita niya si Marco Reyes na nakaupo sa isang bench. Lumapit ito sa kanya. Ara, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malumanay. Mukhang malungkot ka. Okay lang po ako, Sir Marco, sabi ni Ara. Pilit na ngumingiti. Hindi mo kailangan mapanggap sa akin, Ara, sabi ni Marco. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo.
Lalo na ngayon na lumabas ang tungkol kay Liana. Nagulat si Ara. Paano niya nalaman? Marami akong alam, Ara, sabi ni Marcho, tila nabasa ang kanyang isip. At alam kong pinahihirapan ka ni Gabo. Hindi ka niya pinaniniwalaan. Hindi ka niya pinoprotektahan. Wala po kayong alam, sabi ni Ara. May alam ako, Ara. Alam kong hindi mo sinasadya ang nangyari. At alam kong ginagawa mo ang lahat para kay Liana. Lumapit si Marco. Hinawakan ang kanyang kamay. Kung kailangan mo ng tulong, Ara, nandito ako. Hindi kita pababayaan tulad ng ginagawa ni Gabo. Naramdaman ni Ara ang isang kurot ng paasa. Pero kasabay nito ay ang pagdududa. Bakit siya tinutulungan ni Marco? Mayroon ba siyang ibang motibo? Salamat po, Sir Marco, sabi ni Ara, binawi ang kanyang kamay. Pero kaya ko po ito. Ngumiti si Marco, isang ngiti na hindi niya mabasa. Sige, Ara. Pero tandaan mo ang sinabi ko. Hindi ka nag-isa. Kinagabihan. Habang naghahanda si Ara para matulog, may kumatok sa kanyang pinto. Ang kasambahay. Maam Ara. Sabi ngang kasambahay. Ang mukha ay nag-alala. May ipinadala po si Madam Elena para sa inyo. Inabot ng kasambahay ang isang makapal na sobre. Nangingini ang kamay ni Ara habang binubuksan ito. Sa loob ay may malegal na dokumento. Nga papel para sa kustodiya. Petition for Custody of Minor. Ang pangalan ni Tita Elena de la Cruz ang nakasulat bilang petitioner. At ang pangalan ni Liana Santos bilang minor. Nalagla ang makapapal mula sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay bumaksak. Ginawa niya nga. Tinoto ni Tita Elena ang banta niya. Ang balita tungkol sa petisyon ni Tita Elena para sa kustodya ni Liana ay kumalat sa mansyon na parang apoy. Narinig ni Gabriel Gabo de la Cruz ang pagiyak ni Ara mula sa kanyang kwarto at naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang dibdib. Galit siya kay Ara dahil sa pagtatago nga totohanan. Ngunit ang ideya na mawawala si Liana sa kanila ay nakdulot ng isang kakaibang takot. Nasa kanyang opisina si Gabo, nakatitis sa mga dokumento ng petisyon. Ang masalita ay malinaw, ang intensyon ni Tita Elena ay halata. Gusto niyang kontrolin si Liana, at sa pamamagitan nito, ang lahat ng konektado kay Gabo. Ang kanyang pagdududa sa kanyang tiyahin ay mas lumalim pa. Ang anino ni Tita Elena sa larawan mula sa gabing iyon. Ang kanyang mga salita tungkol sa sikreto ni Ara. Ang lahat ay parang nagsasama-sama. Sir Gabo, sabi ng kanyang personal assistant, si Mang Tony, na kumatok sa pinto. May meeting po kayo sa mga board members mamaya. Tungkol po sa land deal. Sige, Mang Tony, sabi ni Gabo, ang kanyang isip ay malayo. Sa meeting, nakita ni Gabo si Tita Elena na nakaupo sa dulo ng mesa. Ang kanyang mukha ay kalmado at may ngiti ang pananalo. Nagsimula siyang maksalita tungkol sa instability sa personal na buhay ni Gabo na maring makaapekto sa kumpanya. Kailangan nating maging maingat, Gabriel, sabi ni Tita Elena, ang kanyang nga mata ay nakatingin kay Gabo. Ang nga personal na problema ay hindi dapat makaapekto sa negosyo, lalo na kung mayroong mga hindi inaasahang paglitaw ng nga bagay. Naramdaman ni Gabo ang pagtaas ng kanyang dugo. Direkta siyang inaatake ni Tita Elena. Hindi ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Tita Elena, sabi ni Gabo. Ang kanyang boses ay matigas. Ang aking personal na buhay ay hindi makakaapekto sa kumpanya. At ang aking pamilya ay hindi isang bagay na bigla na lang lumitaw. Ngumiti si Tita Elena. Ang kanyang ngiti ay nakakainis. Siyempre, Apo. Umaasa lang ako na hindi ka nakakamali sa iyong nga desisyon. Pagkatapos ng meeting, nakulong si Gabo sa kanyang opisina. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ang pagdududa kay Tita Elena ay lumalaki. Ang kanyang maalaala mula sa ampunan ay malabo pa rin, ngunit ang mapahiwatig ay mas malinaw na ngayon. Ang suno. Ang ngasiga. Ang isang babae na hindi niya maalala. Bigla siyang nakaramdam ng pagkaawa kay Ara. Sa kabilang ng lahat, alam niyang nag-isa si Ara sa mundong ito, nagpapakahirap para kay Liana. Ang kanyang ngaluha sa opisina ay totoo. Ang kanyang takot sa pagkawalan ni Liana ay totoo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang lumang kontak, si Detective Reyes, isang retiradong pulis na naging pribadong investigador. Siya ang tumulong sa kanyang mahanap ng impormasyon tungkol sa kanyang pamilya noon. Detective Reyes, sabi ni Gabo, kailangan kong tulong mo ulit.
may gusto akong ipaimbestiga. Ano yan, Mr. De La Cruz? Tanong ng detective. Ang nakaraan ng aking tiyahin. Si Elena De La Cruz. Ang lahat ng transaksyon niya, ang kanyang makoneksyon, ang kanyang ngalihim. At gusto ko ring ipaimbestiga ang nakaraan ni Ara Santos. Ang lahat ng detalye tungkol sa kanya, lalo na ang tungkol sa isang insidente na nangyari sa kanya ilang taon na ang nakakaraan. Isang uri ng scam. Nagulat si Detective Reyes. Scam? May kinalaman ba ito sa kaso ng pamilya mo, Mr. De La Cruz? Hindi ko pa alam, Detective. Pero pakiramdam ko, may connection ang lahat. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Sige, Mr. De La Cruz. Sisimulan ko agad. Habang naghihintay ng balita mula sa detective, napansin ni Gabo ang paghihirap ni Ara. Ang kanyang nga mata ay mugto, at ang kanyang nga galaw ay mabagal. Isang gabi, nakita niya si Ara na nakaupo sa tabi ng kama ni Liana, umiyak ng tahimik habang hinahaplos ang buhok ng bata. Naramdaman ni Gabo ang isang kurot sa kanyang puso. Ang babaeng ito, sa kabilang lahat, ay isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Ang kanyang galit ay unti-unting napapalitan ng pag-unawa. Ang kanyang pagdududa ay lumilipat mula kay Ara patungo kay Tita Elena. Kinabukasan, tumawa si Detective Reyes. Mr. De La Cruz, may nahanap akong kakaiba. Ano yan, Detective? Tanong ni Gabo, ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Ang records tungkol sa iyong nga magulang ay hindi lang basta nasira sa suno. May mga indikasyon na sadyang binura ang mga ito. At ang mga tao may akses sa mga records na iyon, may koneksyon sa De La Cruz Group. Sa ilalim ng pangalan ni Elena De La Cruz. Naramdaman ni Gabo ang paglamig ng kanyang dugo. Ang kanyang hinala ay nagiging katotohanan. Hindi lang niya tinago ang kanyang nakaraan, binura niya ito. Sige, Detective. Ipagpatuloy mo ang paghahanap. At tungkol kay Ara Santos? May nahanap din ako, Mr. De La Cruz. Isang malaking investment scam na nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Maraming biktima, at isa sa kanila si Ara Santos. Nawala ang lahat ng ipon niya. At ang mastermind ng scam na iyon, isang kumpanya na may koneksyon sa De La Cruz Group. Isang subsidiary na pinamamahalaan ng isang taong malapit sa inyo. Nalaglag ang cellphone mula sa kamay ni Gabo. Ang kanyang hinala ay naging isang nakakatakot na katotohanan. Hindi lang si Liana ang anak niya. Hindi lang ang kanyang pamilya ang tinago ni Tita Elena. Si Ara. Ang kanyang nakaraan. Ang lahat ay konektado. Ang nga araw sa mansyon ay tila walang kulay para kay Ara Santos. Ang paiyak ni Liana dahil sa lanat ay nakpabalik sa kanya sa realidad. Ngunit ang pagitan nila ni Gabriel Gabo de la Cruz ay nanatili. Ang bawat sulyap niya kay Gabo ay punong tanong, ngunit ang nga mata nito ay nananatiling malamig at malayo. Ang banta ni Tita Elena na kukunin si Liana ay patuloy na bumabagaba sa kanyang isip. Pakiramdam niya ay nasa isang malaking labanan siya. At nagisa. Isang hapon, habang naglalakad si Ara sa malawak na hardin ng mansyon, nakita niya si Tita Elena na nakikipag-usap sa isang lalaki sa gazebo. Ang lalaki ay si Marco Reyes. Nagulat si Ara. Bakit sila makasama? At bakit parang natatago sila? Naglakad si Ara ng dahan-dahan. Pilit na hindi napapahalata. Nakita niya si Tita Elena na nagabot ng isang folder kay Marco. Nakatinginan sila, at may isang ngiti sa labi ni Marco na hindi niya mabasa. Mayroon silang pinag-usapan na tila lihim. Biglang bumalik sa alaala ni Ara ang mga salita ni Marco sa party. Isang gabing umulan, hindi ba, Ara? At ang paraan ng pagkakatingin niya sa kanya. May alam si Marco. At ngayon, kasama niya si Tita Elena. Nagsimulang magduda si Ara. Ang lahat ng nangyayari ay parang may koneksyon. Ang paglitaw niya sa buhay ni Gabo, ang paglabas ng katotohanan tungkol kay Liana, ang banta ni Tita Elena, at ngayon, ang pagkakakita niya kina Tita Elena at Marco. Naalala niya ang pinakamalaking bangungot sa kanyang nakaraan, ang scam na nakpahirap sa kanya. Ang scam na nakpilit sa kanya na maksimula muli-mula sa wala. Ang scam na nakbura ngang lahat ng kanyang pinahirapan. Pilit niyang kinalimutan ang lahat ng detalye, ngunit ngayon, parang may kung anong natutula sa kanya na alamin ang katotohanan. Kinabukasan, habang abala si Gabo sa kanyang opisina at si Liana ay nasa eskwela, nakpasya si Ara na puntahan ang lumang opisina ng abogado na humawa sa kaso ng scam niya. Matagal na iyon,
at alam niyang maliit ang paasa na mayroon pa silang records. Ngunit kailangan niyang subukan. Nagswat siya ng simpleng damit at nag-commute papunta sa downtown Manila. Ang lumang gusaling opisina ay halos gumuho na. Ang pangalan ng law firm ay wala na. Pero sa likod ng gusali, nakita niya ang isang lumang tindahan ng libro na dati niyang pinupuntahan. Manong, sabi ni Ara sa matandang may-ari ng tindahan. Dito po ba dati ang Reyes Law Office? Ah, sabi ng matandang lalaki. Pero matagal nang lumipa yan. May nangyari kasing malaking gulo sa kanila. Maraming biktima ng scam. Kaya naksara sila. May alam po ba kayo tungkol sa scam na yon? Tanong ni Ara. Kinakabahan. Naku. Ang deming nawalan ng pera. Ang sabi-sabi. Isang malaking kumpanya daw ang nasa likod noon. Pero hindi naman napangalanan. Ang deming kaso. Pero wala namang nangyari. Parang may nagtagong ng lahat. Naramdaman ni Ara ang paglami ng kanyang dugo. Isang malaking kumpanya. May nagtago ng lahat. Mayroon po ba kayong lumang diaryo tungkol doon? Tanong ni Ara. Nahukay ang matandang lalaki sa isang tambak ng lumang diaryo. Pagkatapos ng ilang minuto, may nahanap siya. Isang lumang pahina ng diaryo. Kupas na. Ang headline. Libo-libong biktima ng investment scam, humihingi ng hustisya. Binasa ni Ara ang artikulo. Ang pangalan ng kumpanya na sangkot. At sa isang maliit na bahagi ng artikulo, may nakasulat na pangalan ng isang subsidiary company na konektado sa isang malaking conglomerate. Ang pangalan ng conglomerate ay De La Cruz Group. Nalagla ang diaryo mula sa kamay ni Ara. Hindi ito possible. Ang De La Cruz Group? Ang kumpanya ni Gabo? Ang kumpanya na pinamamahalaan ni Tita Elena? Biglang nakaroon ng koneksyon ang lahat. Ang pagdududa niya kay Tita Elena. Ang pagdududa niya kay Marco. Ang lahat na ito ay parang isang malaking web na nakakulong sa kanya. Naalala niya ang salita ni Marco. Marami akong alam, Ara. Kung totoo ang nakita niya. Kung ang De La Cruz Group ay sangkot sa scam na iyon, ibig sabihin, alam ni Marco ang lahat. At ginagamit niya iyon. Naramdaman ni Ara ang galit. Galit sa mataong napahirap sa kanya. Galit sa mataong natago ng katotohanan. At galit sa sarili niya dahil sa pagiging bulag. Pag-uwi niya sa mansyon, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kailangan niyang protektahan si Liana. At kailangan niyang harapin ang mataong napahirap sa kanya. Nang gabing iyon, habang nasa kanyang kwarto, nakatanggap si Ara ng isang notification sa kanyang luma at halos hindi na ginagamit na social media account. Isang mensahe mula sa isang anonymous account. Binuksan niya ang mensahe. Salo ay may isang larawan. Isang larawan niya at ni Marco, na kinunan sa isang coffee shop, ilang araw lang ang nakakaraan. Ang larawan ay malabo, ngunit malinaw na sila iyon. At sa ilalim ng larawan, may nakasulat na mensahe. Alam ko ang nakaraan mo, Ara. Ang lahat ng sikreto mo. Kung hindi ka alis sa buhay ni Gabriel, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang tungkol sa iyo. At sa anak mo. Nalaglay ang cellphone mula sa kamay ni Ara. Ang kanyang puso ay kumakabo ng napakabilis. May nakmamanman sa kanya. At alam niya ang lahat. Ang nakaraan niya. Ang kanyang anak. Ang masalita ni Detective Reyes sa telepono ay patuloy na umalinggaw-ngaw sa isip ni Gabriel Gabo de la Cruz. Ang pagdududa niya kay Tita Elena ay lumalim. At ang ideya na may iba pa siyang tinatago ay nadulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Hindi lang ang tungkol sa kanyang tunay na pamilya, kundi pati na rin ang nakaraan ni Ara. Ang lahat ay parang nakakonekta. Nasa kanyang opisina si Gabo, naghihintay. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mata ay nakatitik sa pinto, naghihintay sa pagdating ni Detective Reyes. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas, handa sa anumang katotohanan na mabubunya. Maya-maya, may kumatok. Pumasok si Detective Reyes, may dalang isang makapal na brown envelope. Ang mukha niya ay seryoso, at ang kanyang nga mata ay puno ng pag-alala. Mr. De La Cruz, sabi ni Detective Reyes, inilapak ang envelope sa mesa. Nakuha ko na ang lahat ng impormasyon na hiniling mo. Pero, kailangan mong maging handa. Hindi ito magiging madali. Tumango si Gabo. Sabihin mo ang lahat, Detective. Gusto kong malaman ang buong katotohanan. Binuksan ni Detective Reyes ang envelope. Kinuha niya ang larawan,
mga dokumento, at ilang lumang news clippings. Una, sabi ni Detective Reyes, inilapa ang isang lumang news clipping. Ang tungkol sa iyong mga magulang, Mr. De La Cruz. Ang suno na iyon ay hindi aksidente. May magkatestigo na nagsabing nakita nila si Elena De La Cruz sa lugar bago ang suno. At ang makarekod sa ampunan, na sinasabing nasira, ay sadyang binura. May mga ebidensya na napapakita na si Elena De La Cruz ang nautos na burahin ang mga ito. Naramdaman ni Gabo ang paglami ng kanyang dugo. Ang kanyang tiyahin. Ang babaeng nakpalaki sa kanya. Ang babaeng pinakakatiwalaan niya. Siya ang nasa likod ng lahat. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang nakaraan. Binura niya ang lahat. Pangalawa, patuloy ni Detective Reyes, inilapa ang isang larawan. Isang larawan ni Gabo, na lasing. Kasama si Ara, sa isang madilim na sulok ng isang bar. Ang larawan ay malabo. Ngunit malinaw na sila iyon. Ang gabing iyon. Mr. De La Cruz. Ang gabi kung saan nabuo si Liana. Hindi ka lang basta nalasing. May nakitang trace ng pampatulo sa iyong inumin. At ang taong nabigay ang inumin sa iyo. Ayon sa mga CCTV footage mula sa bar, ay isang tauhan ni Elena De La Cruz. Nalaki ang mata ni Gabo. Hindi siya makapaniwala. Ang gabing iyon. Ang gabing pilit niyang kinalimutan. Ang gabing nabunga sa kanyang anak. Ito ay isang setup, isang planadong pangyayari. Ginawa ito ni Tita Elena. Bakit? Ang motibo niya, sabi ni Detective Reyes, tila nabasa ang kanyang isip. Nalaman niya na mayroon kang malaking land deal na malapit ng matapos. Kailangan mong magpakasal para makuha ang deal na iyon. At ayaw niyang magpakasal ka sa isang babaeng mayaman na may sariling kapangyarihan. Gusto niyang kontrolin ka. Gusto niyang maging mahina ka. Kaya ginawa niya iyon. Para makaroon ka ngang isang iskandalo na magpapahirap sa iyo, at para mapilitan kang sumunod sa kanya. At para hindi ka na makahanap ng ibang babae. Naramdaman ni Gabo ang galit na bumalot sa kanya. Galit na galit. Galit kay Tita Elena. Galit sa kanyang sarili dahil sa pagiging bula. Sa lahat ng oras na pinaniwalaan niya ang kanyang tiyahin. Sa lahat ng oras na pinadudahan niya si Ara. At ang pangatlo, sabi ni Detective Reyes, inilapa ang isang makapal na folder. Ang tungkol sa investment scam na napahirap kay Ara Santos. Ang scam na iyon ay pinamamahalaan ng isang subsidiary company ng De La Cruz Group. Isang kumpanya na pinamamahalaan ni Elena De La Cruz. May maebidensya na nagpapakita na siya ang nagplano ng lahat. Ang lahat ng pera na nawala sa mga biktima napunta sa kanyang mga account. Nalagla ang panga ni Gabo. Ang kanyang hininga ay huminto. Hindi ito possible. Ang kanyang tiyahin. Ang babaeng napalaki sa kanya. Ang babaeng dapat ay nakmamahal sa kanya. Siya ang nasa likod ng lahat ng paghihirap ni Ara. Siya ang nagpahirap sa ina ng kanyang anak. Ang lahat ng galit niya kay Ara ay biglang nawala, napalitan ng matinding pagsisisi at awa. Si Ara. Ang babaeng pinagdudahan niya. Ang babaeng sinaktan niya. Siya ay biktima. Biktima ni Tita Elena. Kagaya niya. At si Marco Reyes? Tanong ni Gabo, ang boses ay nangingini. Si Marco Reyes ay kasabwat ni Elena De La Cruz, sabi ni Detective Reyes. Gusto niyang sirain ka, Mr. De La Cruz. Gusto niyang makuha ang kumpanya mo, at gusto niyang makuha si Ara. Alam niya ang lahat ng sikreto ni Ara, at ginagamit niya ito para manipulahin siya. Naramdaman ni Gabo ang isang matalim na sakit sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang pamilya ay isang kasinungalingan. Ang kanyang tiyahin ay isang halimaw. Ang babaeng mahal niya, ang babaeng dapat ay mahal niya ay biktima ng kanyang sariling tiyahin. Ang lahat ng kanyang pagdududa kay Ara ay naging isang malaking pagsisisi. Ang bawat malamig na salita. Ang bawat pag-iwas. Ang bawat pagdududa. Kailangan kong kausapin si Ara. Bulong ni Gabo. Tumayo. Mr. De La Cruz, mag-ingat ka, sabi ni Detective Reyes. Si Elena De La Cruz ay mapanganib. At ngayon na alam mo na ang lahat, mas magiging mapanganib siya. Hindi pinansin ni Gabo ang babala. Ang tanging nasa isip niya ay si Ara. Ang babaeng pinagdudahan niya. Ang babaeng sinaktan niya. Ang babaeng biktima ng kanyang sariling pamilya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kanyang nga kamay ay nangingini. Kailangan niyang kausapin si Ara. Kailangan niyang sabihin ang lahat.
Kailangan niyang humingi ng tawad. Ara, sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay runrattle, halos hindi niya makilala ang sarili niyang boses. Kailangan kita. Ngayon na. Alam ko na ang lahat. Ang boses ni Gabriel Gabo de la Cruz sa telepono ay nanginginig, puno ng pagmamadali, at may bahid ng desperasyon. Ara, kailangan kita. Ngayon na. Alam ko na ang lahat. Ang nasalitang iyon ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa puso ni Ara Santos pakalito, paasa, at isang malalim na kaba. Alam na niya ang lahat. Ang tungkol kay Liana. Ang tungkol sa scam. Ang tungkol kay Tita Elena. Mabilis siyang nagbihis. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Hindi niya alam kung ano ang asahan. Galit pa rin ba si Gabo? O may pag-asa pa ba silang magkaunawaan? Ang tanging alam niya ay kailangan niyang pumunta. Kailangan niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng alam ko na ang lahat. Nagpaalam siya sa yaya ni Liana na nagtataka sa biglaang pag-alis niya. May emergency lang po, Jaja. Babalik po ako agad. Nakmaneho si Ara, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang makaganapan sa nakaraang ilang araw ay parang isang bangungot. Ang banta ni Tita Elena. Ang pagdududa ni Gabo. Ang pagtuklas niya sa koneksyon ng De La Cruz Group sa scam. At ngayon, ang tawa na ito. Habang papalabas siya ng subdivision, naramdaman niya ang isang matinding ilaw na tumama sa kanyang rear view mirror. Isang itim na SUV ang mabilis na sumusunod sa kanya. Naramdaman niya ang kaba. Sinubukan niyang bilisan ang takbo, ngunit ang SUV ay mas mabilis. Biglang humarang ang SUV sa kanyang harapan, pilit siyang pinatigil. Napaitat si Ara, mahigpit na hinawakan ang manibela. Bumaba ang bintana ng SUV, at nakita niya ang mukha ni Marco Reyes. Ang kanyang ngiti ay hindi na ang dating ngiti na may pahiwatig ng pag-alala. Ngayon ito ay isang ngiti ng pananalo. Puno ng kasamaan. Ara, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malalim at nakakatakot. Saan ka pupunta ng nagmamadali? Naramdaman ni Ara ang paglami ng kanyang dugo. Marco, anong ginagawa mo dito? Anong gusto mo? Gusto ko lang na mag-usap tayo, Ara, sabi ni Marco, at nakita ni Ara ang dalawang malaking lalaki na bumaba mula sa SUV. Kailangan nating mag-usap tungkol sa iyong kinabukasan. At sa kinabukasan ni Gabriel. Wala tayong pausapan, sabi ni Ara. Pilit na pinipigilan ang takot. Sinubukan niyang paandarin ang sasakyan, ngunit hinarangan na siya ang dalawang lalaki. Hindi ganyan. Ara, sabi ni Marco, lumapit sa kanyang bintana. Alam kong tumawa sa iyo si Gabriel. Alam kong sinabi niya na alam na niya ang lahat. Pero hindi niya alam ang lahat. At ako, Ara, ako ang magsasabi sa iyo ang buong katotohanan. Naramdaman ni Ara ang paktaas ng kanyang balahibo. Anong ibig mong sabihin? Alam kong ikaw ang biktima ng scam na iyon, Ara, sabi ni Marco, ang kanyang ngiti ay lumawa. Ang scam na pinlano ni Tita Elena. Ang scam na napahirap sa iyo. At alam ko rin na si Tita Elena ang naplanong gabing iyon, ang gabing nabuo si Liana. Ginawa niya iyon para sirain si Gabriel. Para hindi siya makaroon ng sariling pamilya. Para kontrolin siya. At ngayon, Ara, ikaw ang susi para sirain siya. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang lahat ng kanyang hinala ay naging katotohanan. Si Tita Elena. Ang lahat ng ito ay konektado. At si Marco. Siya ay kasabwat. Bakit mo ginagawa ito, Marco? Tanong ni Ara. Ang boses ay nanginginig. Dahil gusto ko ang lahat, Ara, sabi ni Marco, ang kanyang nga mata ay nagliliyap sa kasakiman. Gusto ko ang kumpanya ni Gabriel. Gusto ko ang kapangyarihan. At gusto kita, Ara. Alam kong hindi ka masaya kay Gabriel. Alam kong ginagamit ka lang niya. Sumama ka sa akin. Tutulungan kitang makalaya. At bibigyan kita ng buhay na hindi mo kailanman naisip. Hindi ako sasama sayo, sabi ni Ara, matigas ang kanyang boses. Hindi ko ipagpapalit ang anak ko sa kahit anong kayamanan. At hindi ako magiging kasapwat ng isang taong tulad mo. Tumawa si Marco, isang nakakatakot na tawa. Napakamatigas mo pa rin, Ara. Pero hindi mo ako pipigilan. Kung hindi ka sasama sa akin, sisiguraduhin kong mawawala sayo ang lahat. Pati si Liana. Naramdaman ni Ara ang paglamig ng kanyang dugo. Huwag mong idamay si Liana. Sigaw niya. Idadamay ko siya, Ara, sabi ni Marco. Ang kanyang mukha ay puno ngalit. Kung hindi ka susunod sa akin,
sisiguraduhin kong magbabayad ka. At ang anak mo. Bumukas ang pinto ng kanyang sasakyan. Hinila siya ni Marco palabas, mahigpit ang hawak sa kanyang braso. Sumama ka sa akin. Ara. Kung hindi, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ito. Pilit na lumaban si Ara, sinubukan niyang kumawala. Ngunit masyado siyang mahina. Ang dalawang lalaki ay humawa sa kanya, at pilit siyang isinakay sa SUV. Saan mo ako dadalhin? Sigaw ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Sa isang lugar kung saan walang makakahanap sa iyo, sabi ni Marco, ang kanyang ngiti ay nakakatakot. At kung saan wala kang magagawa para pigilan ako. Ang SUV ay mabilis na humarurot sa dilim. Iniwan ang sasakyan ni Ara sa gilid ng kalsada. Pilit na lumaban si Ara, sinubukan niyang sumiga, ngunit tinakpan ng isang lalaki ang kanyang bibig. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas, puno ng takot. Si Liana. Kailangan niyang makabalik kay Liana. Dinala siya ni Marco sa isang lumang, abandonadong bahay sa gitna ng wala. Ang bahay ay madilim, puno ng alikabo, at ang bawat sulok ay sumisigang ang kapabayaan. Ibinaksak siya ni Marco sa isang upuan, at mabilis siyang tinalian. Walang makakahanap sa iyo dito, Ara, sabi ni Marco, ang kanyang mata ay nagliliyap. At sa oras na matapos ko ang lahat, wala ka nang magagawa. Naiwan si Ara na nakatali, ang kanyang bibig ay nakatakip. Ang dilim ay bumalot sa kanya. Wala siyang magawa. Ang kanyang cellphone ay naiwan sa sasakyan. Wala siyang koneksyon sa labas. Samantala sa mansyon, si Gabriel Gabo de la Cruz ay naghihintay. Ang kanyang puso ay punong pag-aalala. Sinusubukan niyang tawagan si Ara, ngunit walang sumasagot. Ang kanyang hinala ay lumalaki. Alam niyang may nangyaring masama. Ang bawat tawa na walang sagot ay parang isang suntok sa dibdib ni Gabriel Gabo de la Cruz. Ang huling tawa niya kay Ara Santos, ang kanyang boses na nangingini sa pag-amin na alam na niya ang lahat, ay nagtapos sa katahimikan. Ngayon, wala na siyang marinig. Ang kanyang cellphone ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kamay. Ang kanyang isip ay puno ang pinakamasamang posibilidad. Ara? Sagutin mo. Ara? Bulong niya, desperado. Naramdaman niya ang isang matinding kaba. Alam niyang may nangyaring masama. Ang pagkawala ni Ara, kasabay ang mga revelasyon ni Detective Reyes, ay nagdulot ng isang malamig na takot sa kanyang puso. Si Tita Elena. Si Marco Reyes. Alam niyang may kinalaman sila rito. Agad siyang lumabas ng mansyon, ang kanyang mata ay naghahanap, nakita niya ang sasakyan ni Ara na wala sa garahe. Nakmaneho siya ng mabilis, ang kanyang isip ay nakmamadali. Sinubukan niyang tawagan si Detective Reyes. Detective si Ara. Nawawala siya. Hindi ko siya makontak, sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay puno ang pag-alala. Naku po, Mr. de la Cruz, sabi ni Detective Reyes. Baka may kinalaman diyan si Elena de la Cruz at Marco Reyes. Alam nilang alam mo na ang lahat. Kailangan nating kumilos agad. Agad na tinawagan ni Gabo ang kanyang security team at ang mga pulis. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyon na alam niya. Ang huling lokasyon ng cellphone ni Ara, ang posibleng mga suspek. Ang lahat ng kanyang koneksyon ay ginamit niya para mahanap si Ara. Habang naghihintay ng balita, pumasok si Gabo sa kwarto ni Liana. Nakita niya ang bata na mahimbing na natutulog. Ang kanyang anak. Ang anak na halos mawala sa kanya dahil sa kasakiman ng kanyang tiyahin. Naramdaman niya ang isang kurot ng sakit sa kanyang dibdib. Kailangan niyang mahanap si Ara. Para kay Liana. Para sa kanilang pamilya. Biglang tumuno ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito agad. Hello? Gabriel. Sabi ngang isang boses. Puno ngang pahamak. Si Marco Reyes. Nandito sa akin ang asawa mo. Kung gusto mo siyang makita ulit. Sumunod ka sa mga utos ko. Naramdaman ni Gabo ang galit na bumalot sa kanya. Marco, anong ginawa mo kay Ara? Pakawalan mo siya. Hindi ganyan, Gabriel, sabi ni Marco. Gusto ko lang na maglaro tayo. Gusto kong makita kung gaano kakahanda na isakripisyo ang lahat para sa kanya. At para sa kumpanya mo, narinig ni Gabo ang mahinang pag-ungol ni Ara sa background. Ara, okay ka lang ba? Huwag kang magsalita. Ara, sabi ni Marco. Kung hindi mo gustong may mangyaring masama sa iyo. Anong gusto mo, Marco? Tanong ni Gabo, ang kanyang boses ay matigas.
Gusto ko ang De La Cruz Group. Gusto ko ang lahat ng sayo. Kung ibibigay mo sa akin ang lahat, pakakawalan ko si Ara. Kung hindi, sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Pati ang asawa mo. Naramdaman ni Gabo ang isang matinding galit. Hindi niya hahayaan na gawin ito ni Marco. Hindi niya hahayaan na manalo si Tita Elena. Saan mo siya dinala, Marco? Tanong ni Gabo. Sa isang lugar na hindi mo inaasahan, Gabriel, sabi ni Marco, at ibinigay niya ang isang address. Isang lumang, abandonadong warehouse sa labas ng siyudad. Mag-isa ka. Kung may kasama ka, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita si Ara. Pinutol ni Marco ang tawa. Agad na tinawagan ni Gabo si Detective Reyes. Ibinigay niya ang address. Kailangan nating kumilos ng mabilis, Detective. Pero kailangan kong pumunta doon mag-isa. Ayaw niyang may kasama ako. Mr. De La Cruz, delikado yan, sabi ni Detective Reyes. Wala akong pakialam sa delikado, Detective, sabi ni Gabo. Kailangan kong iligtas si Ara. Habang namamadali si Gabo papunta sa address. Naalala niya ang lahat ng sinabi ni Detective Reyes. Ang tungkol sa kanyang pamilya. Ang tungkol sa suno. Ang tungkol sa marikots na binura. Ang lahat na ito ay konektado. Biglang sumagi sa isip niya ang isang lumang kahon na nakita niya sa atik ng mansyon na hindi niya kailanman binuksan. Isang lumang kahon na may nakasulat na para kay Gabriel sa ibabaw. Nagmaneho si Gabo pabalik sa mansyon, mabilis na pumasok sa atit. Nahanap niya ang kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga lumang larawan, mga sulat, at isang maliit na diary. Kinuha niya ang diary. Ang sulat kamay ay pamilya. Ito ang sulat kamay ng kanyang ina. Ang kanyang tunay na ina. Binuksan niya ang diary at nagsimulang magbasa. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mag-aalaala, mag-pangarap, at mag-takot. Ang tungkol sa pagmamahal ng kanyang mga magulang, ang tungkol sa pagkabuo ng kanilang pamilya, at ang tungkol sa pagdududa nila kay Tita Elena. Sa huling pahina, may nakasulat na isang liham. Isang liham mula sa kanyang ina, para sa kanya. Mahal kong Gabriel. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin, may nangyari sa amin ng iyong ama. Alam kong mahirap ito, anak, pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Si Elena, ang iyong tiyahin, ay hindi namin pinakakatiwalaan. Mayroon siyang kasakiman na hindi mo maisip. Siya ang nasa likod ng lahat ng problema namin. At kung may mangyari sa amin, alam kong siya ang may kagagawan. Anak, huwag kang matitiwala sa kanya. Hanapin mo ang iyong tunay na pamilya. Alam kong mayroon pa tayong kamaanak na buhay. Hanapin mo sila. At huwag mong kalimutan na mahal ka namin. Nalagla ang diary mula sa kamay ni Gabo. Ang kanyang mata ay puno ng luha. Ang kanyang ina. Ang kanyang ama. Pinatay sila ni Tita Elena. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Detective Reyes. Mr. De La Cruz, nahanap ko na ang lokasyon ni Marco Reyes. Ang abandonadong warehouse na sinabi mo. Pero may nakita akong kakaiba. Si Elena De La Cruz, kasama niya. Nanlaki ang mata ni Gabo. Si Tita Elena. Nandun din siya. Ang lahat ng ito ay isang malaking bitag. Ang abandonadong warehouse ay madilim at malamig. Ang hangin ay puno ng amoy nga alikabok at kalawang. Huminto si Gabriel Gabo de la Cruz sa harap ng malaking pinto. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mahinang tunog mula sa loob. Si Ara. Nandun siya. Hindi niya inisip ang panganib. Ang tanging nasa isip niya ay iligtas si Ara. Ang babaeng pinagdudahan niya. Ang babaeng sinaktan niya. Ang babaeng biktima ng kanyang sariling pamilya. Pinihit niya ang hawakan ng pinto. Bumukas ito ng may malakas na kaluskos. Pumasok siya. Ang kanyang mata ay naghahanap sa dilim. Marco! Sigaw ni Gabo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong warehouse. Mula sa isang sulok, lumabas si Marco Reyes, ang kanyang ngiti ay punong kasamaan. Sa likuran niya, nakita ni Gabo si Ara, nakatali sa isang upuan, ang kanyang bibig ay nakatakip. Ang kanyang mata ay puno ng takot, ngunit mayroon ding isang kislap ng pag-asa nang makita siya. Napakabilis mo naman, Gabriel, sabi ni Marco, tumawa ng mapait. Akala ko ba ay mag-isa ka lang? Pakawalan mo si Ara, Marco, sabi ni Gabo,
Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Hindi ganyan, Gabriel, sabi ni Marco. Gusto ko lang na maglaro tayo. Gusto kong makita kung gaano mo kamahal ang asawa mo. At ang kumpanya mo. Biglang sumugot si Marco kay Gabo. Mabilis si Gabo, umiwas sa suntok. Nagsimula ang isang matinding labanan. Ang bawat suntok ay punong galit at desperasyon. Si Gabo ay lumalaban hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Ara, at para sa katotohanan. Poyo. Ara Santos. Nakatali si Ara. Ang kanyang bibig ay nakatakip. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labanan. Si Gabo. Dumating siya. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Nag-aalala siya para kay Gabo, ngunit mayroon ding isang kislap ng pag-asa. Nakita niya ang matinding galit sa mukha ni Gabo. Alam niyang alam na niya ang lahat. Ang tungkol sa scam. Ang tungkol sa gabing iyon. Ang tungkol kay Tita Elena. Pilit na kumawala si Ara sa kanyang ngatali. Ang malubit ay mahigpit. Ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matindi. Kailangan niyang tulungan si Gabo. Hindi niya hahayaan na manalo si Marco. Biglang may lumabas mula sa anino. Si Tita Elena de la Cruz. Ang kanyang mukha ay punong kasamaan. Ang kanyang mamata ay nagliliyap. Napakagulo mo talaga. Gabriel, sabi ni Tita Elena. Ang kanyang boses ay matalim. Hindi mo talaga ako pinapakinggan. Ngayon, magbabayad ka. Nagsimula si Tita Elena na magsalita, nagpapanggap na nag-alala, sinisisi si Ara sa lahat ng nangyayari. Ang babaeng ito, Gabriel, siya ang sumisira sa iyo. Siya ang nagdadala ng malas sa pamilya de la Cruz. Naramdaman ni Ara ang galit. Ang kasinungalingan ni Tita Elena. Ang lahat ng paghihirap na dinulot niya. Pilit na kumawala si Ara. Naramdaman niya ang pagluwa ng lubid. Isang huling pagila. At nakawala siya. Mabilis siyang tumayo, kinuha ang isang matalim na piraso ngang bakal na nakakalat sa sahig. Pov. Gabriel Gabo de la Cruz. Habang nakikipaglaban kay Marco. Narinig ni Gabo ang boses ni Tita Elena. Ang kanyang masalita ay parang lason. Ang kanyang galit ay mas lumalim pa. Tita Elena, sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay puno ng pagama. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang ginawa mo sa aking mamagulang. Alam ko ang ginawa mo kay Ara. At alam ko ang ginawa mo sa akin. Nalaki ang mamata ni Tita Elena. Nagulat siya na alam na ni Gabo ang lahat. Biglang nakita ni Gabo si Ara na nakawala na. Hawak niya ang isang matalim na piraso ng bakal. Ara. Sigaw ni Gabo. Sumugot si Ara kay Marco. Sinubukan niyang saksakin ito. Ngunit mabilis si Marco, umiwas. Napakamatigas mo talaga, Ara, sabi ni Marco, at sinubukan niyang saktan si Ara. Ngunit mabilis si Gabo. Sinalo niya ang suntok ni Marco. Nagsimula silang maglaban ulit, mas matindi kaysa dati. Biglang narinig ni Gabo ang tunog ng sirena. Ang mapulis. Dumating na sila. Marco. Tita Elena. Sumuko na kayo. Sigaw ang isang pulis. Nanlaki ang mata ni Marco at Tita Elena. Sinubukan nilang tumakas. Ngunit hinarangan na sila ng magkapulis. Elena de la Cruz, Marco Reyes, kayo po ay inaresto sa kasong kidnapping, attempted murder, at fraud. Sabi ng isang pulis, at sinimulan silang posasan. Naramdaman ni Gabo ang pago, ngunit ang kanyang puso ay punong ginhawa, ligtas na si Ara. At ang masala rin ay nahuli na. Lumapit si Gabo kay Ara. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ara, pasensya na. Pasensya na sa lahat. Hindi ko alam. Umiyak siya ka, at niyakap siya pabalik. Okay lang, Gabo. Ligtas na tayo. Habang naglalakad sila palabas ng warehouse, nakita ni Gabo ang mga board members ng De La Cruz Group na naroon din, kasama ang media. Ang lahat ng katotohanan ay mabubunya na. Gabriel. Narinig ni Gabo ang boses. Si Liana. Tumakbo si Liana papunta sa kanya, kasama ang yaya. Ang kanyang nga mata ay puno ng takot. Papa Gabo! Sigaw ni Liana. At niyakap siya ng mahigpit. Ngumiti si Gabo, niyakap si Liana. Ligtas na tayo, anak. Biglang, sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Gabo si Tita Elena. Ang kanyang mukha ay punong galit, ang kanyang nga mata ay nagliliyap. Nakawala siya sa posas. Hindi ako hahayaan na manalo kayo? Sigaw ni Tita Elena. At sa isang iglap, nakita ni Gabo ang isang bagay na kumikinang sa kamay ni Tita Elena. Isang kusilyo.
At ang kanyang nga mata ay nakatuon kay Liana. Liana! Sigaw ni Gabo. At agad siyang sumugot. Ang oras ay tila huminto. Ang matalim na kislap na kutsilyo sa kamay ni Tita Elena. Ang pagtakbo ni Gabriel Gabo de la Cruz. Ang sigaw ni Liana. Ang lahat ay nangyari sa isang giglap. Liana! Sigaw ni Gabo. At agad siyang sumugot. Naramdaman ni Ara ang isang matinding takot. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang kanyang ngapa ay tila nakadikit sa lupa. Isang malakas na tuno. Isang ungol. Nakita ni Ara si Gabo na bumasa sa lupa, ang kanyang kamay ay nakahawa sa kanyang tagiliran. Ang kutsilyo ay nasa lupa, malapit sa kanya. Si Tita Elena ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pakabigla. Papa Gabo! Sigaw ni Liana. Umiyak. Agad na sumugot ang makapulis. Mabilis nilang pinosasan si Tita Elena, napatuloy na napupumiglas at sumisiga. Hindi ko kayo hahayaan. Hindi kayo mananalo. Sigaw ni Tita Elena habang kinakalakat siya palayo. Si Marco Reyes ay nakatali na rin, ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Lumapit si Ara kay Gabo, ang kanyang nga kamay ay nangingini. Gabo! Gabo! Okay ka lang ba? Ang kanyang tagiliran ay may dugo. Hindi ito malalim, ngunit sapat para ikaw bahala. Okay lang ako. Ara. Sabi ni Gabo. Pilit na ngumingiti. Ligtas si Liana. Agad na dumating ang mga paramedics. Dinala si Gabo sa ambulansya. Sumama si Ara at Liana. Ang maliit na bata ay umiyak pa rin, mahigpit na nakakapit kay Ara. Mama. Si Papa Gabo po. Bulong ni Liana, ang kanyang nga mata ay puno ng luha. Magiging okay siya, anak, sabi ni Ara. Pilit na pinipigilan ang kanyang sariling luha, matapang si Papa Gabo. Sa ospital, agad na inasikaso si Gabo. Ang sugat ay hindi malalim, ngunit kailangan itong tahiin. Habang naghihintay, nakita ni Ara ang mga board members ng De La Cruz Group na dumating kasama ang mga media. Ang balita ay kumalat na. Ang lahat ng katotohanan tungkol kay Tita Elena at Marco Reyes ay lumabas na. Pagkatapos ang ilang oras, lumabas ang doktor. Okay na po si Mr. De La Cruz. Natakpan na ang sugat. Kailangan lang niya ng pahinga. Naramdaman ni Ara ang isang malaking ginhawa. Agad siyang pumasok sa kwarto ni Gabo. Nakahiga si Gabo sa kama. Ang kanyang braso ay may ifi. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Umupo si Ara sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ni Gabo. Ang kanyang kamay ay mainit. Gabo, bulong niya. Dahan-dahang binuksan ni Gabo ang kanyang nga mata. Ngumiti siya ng bahagya. Ara. Salamat, Gabo, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay nangingini. Salamat sa pagliligtas kay Liana. Anak ko siya, Ara, sabi ni Gabo. Responsibilidad ko siya. Naramdaman ni Ara ang luha na umagos sa kanyang pisngi. Pasensya na, Gabo. Pasensya na sa patatago nga lahat. Natako ako na hindi mo ako paniwalaan. Natako ako na kunin mo si Liana sa akin. Hinawakan ni Gabo ang kanyang kamay ng mahigpit. Alam ko na ang lahat. Ara. Ang tungkol sa scam. Ang tungkol sa ginawa ni Tita Elena sa iyo. At sa akin. Hindi mo kasalanan. Ako ang dapat humingi ng tawad. Sa lahat ng pagdududa ko sa iyo. Sa lahat ng sakit na naidulot ko. Umiling si Ara. Hindi, Gabo. Pareho tayong biktima. At pareho tayong nagkamali. Nakatinginan sila. Sa mga mata ni Gabo, nakita ni Ara ang isang emosyon na hindi niya kailanman nakita doon pag-unawa, pagsisisi, at isang malalim na pagmamahal. Ara, sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay puno emosyon. Simula ngayon, hindi na tayo magpapanggap. Gusto kong maging totoo ang lahat. Gusto kong maging pamilya tayo. Ikaw at si Liana. At ako. Umiyak si Ara. Ngunit ang maluha niya ay hindi na luhang kalungkutan. Ito ay luhang hinhawa. Luhang pag-asa. Niyakap niya si Gabo ng mahigpit, pilit na inilalabas ang lahat ng sakit na matagal niyang tinago. Salamat, Gabo, bulong niya. Salamat sa pagpapatawad. Naramdaman niya ang yakap ni Gabo. Ang init ng kanyang katawan. Ang kanyang puso ay nagsisimulang gumaling. Ang kanilang masugat ay hindi pa lubusang gumagaling, ngunit ngayon, mayroon na silang paasa, mayroon na silang isa-isa. Mabagal ang pagaling ni Gabriel Gabo de la Cruz mula sa sugat na tinamo niya, ngunit ang bawat araw ay puno ng pag-asa.
Si Ara Santos ay palaging nasa tabi niya, nag-alaga sa kanya at kay Liana. Ang dating malamig na mansyon ay napuno na ngayon ng init at tawanan. Ang kanilang pamilya, na nabuo sa kasinungalingan, ay unti-unting nagiging totu. Ang De La Cruz Group ay nasa gitna ng malaking krisis. Ang balita tungkol sa paaresto kay Tita Elena at Marco Reyes, kasama ang lahat ng kanilang krimen, ay kumalat sa buong bansa. Ang reputasyon ng kumpanya ay nasira. Ngunit hindi sumuko si Gabo. Ito ang kanyang responsibilidad. Isang linggo matapos ang insidente, nagpatawa si Gabo ng isang press conference. Ang kanyang sugat ay hindi pa lubusang gumagaling, ngunit kailangan niyang gawin ito. Hawak niya ang kamay ni Ara, at sa kabilang kamay, si Liana. Ang kanyang pamilya. Magandang umaga po sa inyong lahat, sabi ni Gabo. Ang kanyang boses ay matata. Nandito po ako ngayon upang linawin ang lahat ng isyu na bumabalot sa De La Cruz Group at sa aking personal na buhay. Sinimulan niyang ibunyak ang lahat. Ang krimen ni Tita Elena. Ang scam na napahirap kay Ara. Ang katotohanan tungkol sa kanyang nga magulang. At ang pinakamahalaga, ang katotohanan tungkol kay Liana. Si Liana Santos po, sabi ni Gabo, hinawakan ang kamay ni Liana, siya po ang aking anak. Ang aking dugo. At si Ara Santos po, ang kanyang ina, ay ang babaeng mahal ko. Nagulat ang mamidya. Ang flash ng kamera ay nakpatuloy sa pakidlat. Ngunit hindi inalintana ni Gabo. Ang tanging mahalaga ay ang katotohanan. Alam ko marami kayong tanong, patuloy ni Gabo. At handa akong sagutin ang lahat. Ngunit ang tanging hiling ko ay bigyan niyo kami ng pagkakataon na bumangon muli. Ang De La Cruz Group ay hindi magpapatalo sa kasamaan. At ang aking pamilya ay magiging matatak. Ang kanyang pag-amin ay nagdulot ng halo-halong reaksyon. Mayroong nga nagduda. Ngunit mas marami ang sumuporta. Ang kanyang pagiging tapat ay nagbigay ng pag-asa sa marami. Ang De La Cruz Group ay nagsimulang bumangon muli. Habang abala sa pagbangon ng kumpanya, hindi rin nakalimutan ni Gabo ang kanyang sariling paghahanap. Ang liham mula sa kanyang ina ay nabigay sa kanya ng paasa. Mayroon pa siyang pamilya. Sa tulong ni Detective Reyes, nahanap niya ang isang pinsan ng kanyang ina na nakatira sa isang probinsya. Isang matandang babae na may mga alaala ng kanyang nga magulang. Naglakbay si Gabo kasama si Ara at Liana. Pagdating nila sa probinsya, sinalubong sila ng matandang babae nang may luha sa kanyang nga mata. Gabriel, ikaw nga. Ang anak ni Elena at Ricardo. Sabi ngang matandang babae, niyakap siya ng mahigpit. Naramdaman ni Gabo ang init ng yakap. Ang pakiramdam ng pagiging bahagi. Ang pakiramdam ang pamilya. Narinig niya ang magkwento tungkol sa kanyang nga magulang, ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang nga pangarap. Ang lahat ng ito ay nabigay sa kanya ang kapayapaan. Salamat po, tita. Sabi ni Gabo, ang kanyang nga mata ay punong luha. Salamat sa paghihintay sa akin. Pabalik nila sa Manila, mas matata na ang kanilang pamilya. Si Liana ay mas naging malapit kay Gabo, tinatawa na niya itong Tatay Gabo ng may pagmamahal. Ang kanilang relasyon ay hindi na peke. Ito ay totoo. Isang gabi, habang nakaupo sila sa hardin, sa ilalim ng mangga bituin, hinawakan ni Gabo ang kamay ni Ara. Ara, sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Alam kong nagsimula tayo sa isang kasinungalingan. Pero ngayon, ang lahat ay totoo. Mahal kita, Ara. Mahal na mahal ko kayo ni Liana. Nagulat si Ara. Ang kanyang mamata ay puno ng luha. Lumuhod si Gabo. Kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang singsing na kumikinang. Ara Santos, sabi ni Gabo, ang kanyang mamata ay nakatingin ng direkta sa kanya. Will you marry me? Hindi bilang pekeng asawa, kundi bilang tunay kong asawa. Ang ina ng anak ko. Ang babaang mahal ko. Umiyak si Ara at tumango. Oh Gabo. Oh. Niyakap niya si Gabo ng mahigpit. Ang kanilang mapuso ay kumakabo ng sabay. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi na isang kontrata. Ito ay isang pangako. Isang pangako ng isang bagong simula. Ilang taon na ang lumipas. Ang dating abandonadong warehouse ay ginawa ng isang magandang parke para sa mga bata, isang simbolo ng pagbabago at pagilom. Ang De La Cruz Group ay muling bumangon. Mas matatag at mas may pananagutan kaysa dati sa ilalim pamumuno ni Gabriel Gabo de la Cruz. At ang kanilang pamilya, na nagsimula sa isang kasinungalingan, ay naging isang pangarap na totoo. Isang mainit na linggo nga hapon,
nasa isang malawak na parkesila, nagpipiknik. Si Liana, ngayon ay siyam na taong gulang na, ay masik lang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang paru-paro. Ang kanyang tawanan ay musika sa tenga ni Ara. Si Gabo ay nakaupo sa tabi niya, nakangiti habang pinapanood ang kanilang anak. Tiningnan ni Ara si Gabo. Ang dating malami at malayo na CEO ay naging isang mainit at mapagmahal na asawa at ama. Ang kanyang nga mata, na dating puno ng padududa, ay puno na ngayong ng pagmamahal at kapayapaan. Ang kanilang paglalakbay ay mahaba at puno ng pagsubok, ngunit ang bawat pagsubok ay nakpatatag sa kanila. Naalala ni Ara ang araw na una silang nakita. Ang kanyang desperasyon, ang kakaibang alo, ang takot na mawala si Liana. Ang lahat ng iyon ay parang isang malabong panaginip na lang ngayon. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Mama, Tatay Gabo. Tingnan ni Jopo. Sigaw ni Liana, may dalang bulaklak. Tumayo si Gabo at niyakap si Liana. Ang ganda naman ng bulaklak mo, anak. Umupo si Liana sa pagitan nila, nakasandal sa balikat ni Gabo. Tatay Gabo mama, may napanaginipan po ako kagabi. Kakaiba po. Ano naman yan? Anak? Tanong ni Ara. Nakangiti. May nakita po akong bahay na nasusunog, sabi ni Liana, ang kanyang nga mata ay malaki. At may isang babae po doon, umiyak. Hindi ko po siya kilala, pero parang, malungkot po siya. Naramdaman ni Ara ang pagtigil ni Gabo. Ang kanyang mamata ay nakatinginan. Ang bahay na nasusunog. Ang babae. Ang maalaala ni Gabo tungkol sa kanyang tunay na pamilya. Anak, ano pa ang nakita mo? Tanong ni Gabo. Ang kanyang boses ay malumanay. Wala na po, Tatay Gabo. Basta po, parang toto po. Sino po kaya yung babae? Ngumiti si Gabo, hinaplos ang buhok ni Liana. Siguro anak, isa lang yan sa makakaibang panaginip mo. Pero salamat sa pagbabahagi. Tiningnan ni Ara si Gabo. Alam niya ang ibig sabihin ng panaginip ni Liana. Ito ay isang piraso ng nakaraan ni Gabo na nakita ni Liana sa kanyang panaginip. Isang kakaibang koneksyon. Nang matulog si Liana sa kanyang kandungan, nagsalita si Gabo. Ara, sa tingin mo, may kakayahan si Liana na makakita ng mabagay na hindi natin nakikita? Ngumiti si Ara. Hindi ko alam, Gabo. Pero alam kong espesyal si Liana. Kagaya mo. Nakatinginan sila. Ang kanilang kamay ay nahawa. Ara, sabi ni Gabo, naalala mo pa ba ang lahat ng pinagdaanan natin? Ang nga kasinungalingan, ang nga takot, ang nga pagdududa. Oh, Gabo, sabi ni Ara. Pero ang lahat ng iyon ay nagdulot sa atin dito. Sa kung nasaan tayo ngayon. Mas matata. Mas nagmamahalan. Salamat Ara, sabi ni Gabo. Salamat sa pagpapatawa sa akin. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pamilya. Hindi ko akalain na makakaroon ako ng ganito kalaking kaligayahan. Salamat din sayo, Gabo, sabi ni Ara. Salamat sa pagiging matapang. Salamat sa pagtitiwala sa akin. At salamat sa pagmamahal mo sa amin ni Liana. Niyakap niya si Gabo ng mahigpit. Ang araw ay unti-unting lumulubo, nabibigay ng gintong kulay sa kalangitan. Ang hangin ay malumanay. At ang tunog ng tawanan ni Liana ay naririnig pa rin sa malayo. Ang kanilang pamilya. Hindi ito perpekto. May masugat pa rin na kailangan pang gumaling. Ngunit mayroon silang pagmamahalan, pagpapatawad, at paasa. Ang lahat na ito ay nakpatunay na ang pangarap ay maaring maging totoo. Ang pamilya ay hindi lamang dugong dumadaloy sa ugat, bulong ni Ara, habang tinitingnan ang kanyang pamilya, kundi ang puso na sumusumpa sa pagmamahal. At dito nagtatapos ang kuwento nina Gabriel at Ara, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagtuklas, at pagmamahalan. Sa aming minamahal na mamambabasa at tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat ang nice naming iparating sa inyo. Salamat sa pagbibigay sa amin ng inyong oras at puso. At sa paglalakbay ninyo kasama nina Gabriel, Ara, at Liana sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Ang pagsusulat ng kuwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa amin, puno ng pagtawa, pagluha, at mga sandaling ng pagkamangha. Sa bawat salitang aming binuo, pilit naming isinasa puso ang mensahe ang tunay na pagmamahal na hindi ito nakabatay sa simula, kundi sa tibay ang pagkakapit sa bawat hamon. Ang pagpapatawad, paunawa, at ang walang hanggang paasa ang naging gabay nila sa pagbuo ng isang pamilyang higit pa sa kanilang inaasahan.
Nawai ang kanilang kwento ay magbigay inspirasyon sa inyo na yakapin ang katotohanan anuman ang pait nito, at maniwala sa kapangyarihan ng pagmamahal na lumalampas sa lahat ng balakid. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Kami ay nasasabit na marinig ang inyong ngakuro-kuro at damdamin. Ibahagi ninyo ang inyong salobin. Malaki ang halaga nito sa amin. Nagmamahal. Kwento NG Kapalaran.